Nakakahiya ka, sinisira mo ang party ng kuya mo sa pag-arte mo. Iyan ang mga salitang sinampal sa akin ng sarili kong ina. Hindi isang sampal sa pisngi, kundi isang sampal na tumagos diretso sa kaluluwa ko. Isang sampal na mas masakit pa sa pagbagsak ng likod ko sa matigas at malamig na semento. Nakahiga ako roon, basa sa sarili kong pawis at luha. Ang huling naaalala ko ay ang tunog ng tawanan, ang amoy ng inihaw na baboy at ang pakiramdam ng paa kong biglang nawalan ng sahig. At ngayon, wala. Isang malaking kawalan mula sa baywang pababa. Sinubukan kong igalaw ang mga daliri ko sa paa. Pero parang sumisigaw ako sa isang silid na walang pinto, walang bintana. Ang utos ng utak ko hindi makarating, naputol. Tay, nay, hindi po ako makagalaw, sabi ko. Basag ang boses ko sa pag-iyak. Parang awan niyo na, tulungan ninyo ko. Ang inaasahan ko ay pag-aalala. Ang inaasahan ko ay mga kamay na alalay sa akin, mga boses na magpapakalma. Pero ang natanggap ko ay ang tingin na puno ng galit mula sa aking ama. Tigilan mo na yung pag-arte mo, Sofia. Tumayo ka dyan, sabi niya. Ang bawat salita ay parang bato na ibinabato sa akin. Huwag kang gumawa ng eksena. Eksena. Iyon lang pala ang tingin nila sa akin. Isang eksena sa perpektong dula-dula ng pamilya Santos. At habang nakahiga ako roon, sa gitna ng sakit na hindi ko maintindihan, nakita ko siya, ang Kuya Paulo ko, ang panganay, ang paborito, ang golden child. Nakatayo siya sa ibabaw ko, ang anino niya'y tumatakip sa sikat ng araw. Hawak niya ang isang bote ng beer at sa kanyang mga labi, may isang ngangiti. Isang ngangiti na puno ng tagumpay. Isang ngangiti na parabang nanalo siya sa isang laro na ako lang ang hindi nakakaalam na kasali pala ako. Ang galing mong umarte, bunso, sabi niya at tumawa siya. Isang tawa na umalingaw-ngaw sa buong hardin. Very dramatic. Lumingon pa siya sa mga barkada niya na parabang ipinagmamalaki ang kanyang obra maestra. Ganyan talaga yan, laging naghahanap ng atensyon. Narinig ko ang mahinang tawanan ng mga kaibigan niya. At sa sandaling iyon, ang sakit sa likod ko, ang takot dahil sa mga binti kong walang pakiramdam. Lahat iyon ay pansamantalang nawala. Napalitan ito ng isang bagay na mas malalim, isang bagay na pamilyar, ang kirot ng pagiging invisible, ang kirot ng pagiging yung mali, yung depekto, yung kontrabida sa kwento na sila ang nagsulat. At doon, sa gitna ng pagpapahiya nila sa akin, may nagbago. Imbes na sumigaw pa para humingi ng tulong, ngumiti ako. Hindi isang ngiti ng saya. Hindi. Ito ay isang ngiti ng paglaya. Isang ngiti na nagsasabing, tama na. Sa wakas, naintindihan ko na. Kahit kailan, hindi nila ako makikita. Kahit kailan, hindi nila ako paniniwalaan. Ang pagmamakaawa ko ay parang pagbuhos lang ng tubig sa isang batong hindi marunong mabasa. Sayang lang, ako si Sofia Santos, 28 taong gulang. At sa loob ng 28 taon, tiniis ko ang lahat sa ngalan ng salitang pamilya. Ang pamilya namin ay perpekto sa litrato. Isang ama na nire-respeto sa kanyang trabaho. Isang ina na laging nakangiti sa mga bisita. Isang kuya na laging bida. At ako yung anino na bumubuo sa kanilang liwanag. Naaalala ko noong 7 taong gulang ako. Itinulak ako ni Kuya Paulo mula sa bisikleta. Ang resulta? Bali ang pulso ko. Sa ospital, habang nilalagyan ng semento ang braso ko, ang sabi ni Kuya, nadulas lang po siya, lampa kasi. At naniwala sila. Si Nanay, abala sa pag-aalala sa bayarin. Si Tatay, sinirmunan ako na dapat daw ay mas maingat ako. Walang nagtanong kung ano talaga ang nangyari. Walang nagtanong kung masakit ba. Ang mahalaga, hindi nasira ang imahe ng perpekto nilang anak na lalaki. Naaalala ko noong 12 anyos ako. Alam ni Kuya na takot ako sa dilim at kulog. Ikinulong niya ako sa bodega namin habang may malakas na bagyo. Umiyak ako nang umiyak hanggang sa halos maubusan ako ng hininga. Nang sa wakas ay nakalabas ako at nagsumbong, ang sabi nila, gumagawa ka lang ng kwento para mapansin. At ang pinakamasakit sa lahat,
ang mga sakripisyo ko na binaliwala nila. Nung nagkaroon ng problema sa negosyo ni tatay, ako na isang simpleng guro lang noon ang sumalo. Nag-apply ako ng mga sideline, tumanggap ng tutorial gabi-gabi, halos hindi na natutulog para lang makatulong sa gastusin sa bahay. Hindi ko binili ang mga gusto ko para sa sarili ko. Lahat ng ipon ko, ibinigay ko sa kanila. Pero ni isang, "Salamat anak," ay wala akong narinig. Ang pera ko, tinanggap nila. Pero ang pagkatao ko, hindi. Para sa kanila, ang Kuya Paulo ko ang araw, at ako lang ang buwan na nagbibigay ng konting liwanag kapag wala siya. Kapag may kailangan sila, sa birthday party na yon, ang hiling lang nila ay ang regalo ko. Isang sobre na may lamang 10,000 piso. Maliit na halaga kumpara sa bagong jet ski na regalo nila kay kuya o sa pool deck na nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000 piso. Pero iyon ang kaya ko. At kahit iyon, hindi naging sapat para ituring nila akong tao. Kaya habang nakahiga ako sa semento, tinitingnan sila isa-isa. Ang inang nagsasabing, "Nakakahiya ako." Ang amang nagsasabing, "Umaarte lang ako." At ang kuyang tumatawa. Ngumiti ako. Dahil may isang bagay silang hindi alam. Hindi nila alam na sa bawat tawa nila, may mga mata na nakamasid. Isang bisita, isang estranghero na nakakita ng lahat. Isang nurse na hindi basta-basta maniniwala sa kanilang mga kasinungalingan. Hindi nila alam na ang pag-arte ko ay may medical na katibayan na hindi nila kayang pasinungalingan. Isang katibayan na nakatago sa loob ng gulugod ko. At higit sa lahat, hindi nila alam na ang resulta ng MRI na paparating ang magiging resibo ng kanilang karma. Ang magiging dahilan para ituring silang mga kriminal. Kaya kung naranasan mo nang maramdaman na para kang dayuhan sa sarili mong tahanan, kung ang boses mo ay laging pinatatahimik at ang sakit mo ay laging binabaliwala, i-like at i-share mo ang video na ito. At ikwento mo naman sa akin ang iyong pinagdaanan sa comments sa ibaba. Gusto kong marinig ang kwento mo. Huwag kalimutang i-comment saan kayo nanonood para malaman ko kung saan umaabot ang boses nating lahat. Samahan ninyo ako at alamin natin kung paano binago ng isang pirasong papel mula sa ospital ang lahat. Ang resibo na nagpatunay na hindi ako baliw, hindi ako OA. Ako ay isang biktima. At ito ang kwento ng aking pagbangon. Ang tunog ng telepono ay parang isang alarmang hindi ko gustong marinig. Nakita ko ang pangalan ni nanay sa screen at sa isang saglit, nag-isip akong huwag na lang itong sagutin. Alam ko na kung bakit siya tumatawag. 6 na buwan na ang nakalipas mula noong huli kaming nagkita. Isang 6 na buwan ng pinaghirapan kong kapayapaan. Ngunit ang pamilya ay parang isang lubid na kahit gaano mo subukang putulin, may hibla pa ring naiiwan para hilahin ka pabalik. Huminga ako ng malalim at sinagot ang tawag. Ang boses niya sa kabilang linya ay matamis, masyadong matamis. Isang boses na sanay na sa paggamit ng tamis para makakuha ng gusto niya. Tinanong niya kung kumusta ako, kung kumakain ba ako ng tama, mga tanong na parang paghahanda lang para sa tunay niyang pakay. At pagkatapos, heto na. "Sofia, anak, kaarawan ng Kuya Paulo mo sa Sabado," sabi niya. "Sana makarating ka, maghahanda kami sa hardin." Naramdaman ko ang pagbigat ng dibdib ko. Bawat dahilan na naiisip ko ay parang bula na agad pumutok. May trabaho ako, malayo ang biyahe, pagod ako. Lahat ng iyon ay may katapat na sagot mula sa kanya. "Isang hapon lang naman anak, para sa kuya mo, para sa kuya ko." Ang mga salitang iyon ay palaging parang isang sumpa. Lahat ay para kay Kuya Paulo. Nung bata kami, ang pinakamalaking hiwa ng cake ay para sa kanya. Ang bagong sapatos para sa kanya. Ang pag-unawa at pasensya, lahat para sa kanya. Ako ang laging sumusunod, ang laging kailangang umintindi. Ang sabi ng therapist ko, kailangan kong matutong magtakda ng mga hangganan. Hindi ay isang kumpletong pangungusap, pero ang salitang hindi ay parang napakabigat sabihin kapag ang kausap mo ay ang ina na nagluwal sa iyo, na nagtanim sa isip mo na ang pagtanggi ay isang anyo ng pagiging makasarili.
Malaking bagay para sa kanya kung darating ka, dagdag pa ni nanay. Isang kasinungalingan. Alam kong walang pakialam si Paulo kung darating ako o hindi. Maliban na lang kung may bago siyang paraan para ipahiya ako. Sa huli, bumigay ako. Sige po, Nay, darating ako. Ang pagsuko sa boses ko ay kasing linaw ng aking pagsisisi. Mabuti naman, sabi niya, at narinig ko ang tagumpay sa kanyang tono. At anak, mag-ayos ka ng maganda, ha? Alam mo naman ang tatay mo, importante sa kanya ang itsura. Isa na namang patama. Isang paalala na kahit ang paraan ng pananamit ko ay kailangan pa ring aprubahan. Pagkababa ko ng telepono, umupo ako sa gilid ng kama ko. Napakabigat ng pakiramdam. Nagplano ako sa isip ko. Darating ako pero hindi ako magtatagal. Mag-check-in ako sa isang hotel sa malapit. Hindi ako matutulog sa ilalim ng kanilang bubong. Iyon ang maliit kong paraan ng pagbawi ng kapangyarihan. Isang paalala sa sarili ko na ako ay isang bisita na lang, hindi na isang bihag. Sa araw ng party, habang nagmamaneho ako papunta sa Laguna, paulit-ulit kong sinasariwa ang mga turo ng therapist ko. Huminga ng malalim. Isipin mo na ikaw ay napapalibutan ng isang proteksyon na hindi kayang sirain ng kanilang mga salita. Alalahanin mo na may kapangyarihan kang umalis anumang oras. Ngunit kahit gaano karaming paghahanda ang gawin mo, may mga bagyo talagang hindi mo kayang paghandaan. At habang papalapit ako sa bahay na minsan kong tinawag na tahanan, hindi ko alam na nagmamaneho ako papunta sa pinakamalakas na bagyo ng buhay ko. Pagdating ko sa bahay eksaktong 2:00 ng hapon, ang driveway ay puno na ng mga mamahaling sasakyan. Mga SUV at sports car na pag-aari ng mga kaibigan ni Kuya Paulo. Bawat sasakyan ay parang isang anunsyo ng kayabangan. Sinalubong ako ni nanay sa pinto. Isang mabilis na beso sa pisngi at isang tingin mula ulo hanggang paa na nagsasabing, "Pwede na, sapat lang para makapasa sa kanyang pamantayan." Nasa likod bahay silang lahat, sabi niya. Kabubukas lang ng mga regalo ng kuya mo. Siyempre, hindi na nila ako hinintay. Isa itong maliit na paalala na ang presensya ko ay hindi mahalaga, tinatanggap lang. Ang sala ay puno ng mga mamahaling regalo. May bagong set ng golf clubs, mga damit na may tatak, at ang susi ng isang jet ski na nagkakahalaga siguro ng halos 1,000,000 piso. Ang regalo ko, isang card na may 10,000 piso sa loob, ay mukhang nahihiya sa gitna ng lahat ng karangyaan. Paglabas ko sa hardin, ang eksena ay eksakto sa inaasahan ko. Mga 30 tao, karamihan ay mga lalaking kasing edad ni Paulo, umiinom ng beer at nagpapahinga sa bagong gawang pool deck. Si tatay ang abala sa grill, habang si Kuya Paulo naman ang sentro ng atensyon, nagyayabang tungkol sa kung anong bagay na naman siguro. Nang makita niya ako, lumapit siya. "Bunso, dumating ka pala," sabi niya. Ang ngiti niya ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Niyakap niya ako ng sobrang higpit, isang yakap na hindi nagpapahiwatig ng pagmamahal, kundi ng kapangyarihan. Sa sumunod na oras, sinubukan kong maging invisible. Nakipag-usap ako sa mga asawa at girlfriend ng mga kaibigan ni Paulo na tila kapareho ko ring hindi komportable sa papalakas na ingay at kayabangan. Ngunit habang lumalakas ang tama ng alak, nararamdaman ko ang pagbabago ng hangin. Nagsimulang maging mas mapang-asar si Paulo at ang kanyang barkada. At tulad ng dati, ako ang naging target. "Hoy, tandaan niyo pa ba nung pinaniwala namin si Sofia na may rabies yung aso sa kabilang bahay?" Sigaw ni Kuya at nagtawanan ng lahat. 8 taong gulang ako noon. Ang takot na naramdaman ko ay totoo. O nung pinalitan namin yung shampoo niya ng hair removal cream, dagdag pa ng best friend niya. 14 na taon ako noon. Napilitan akong magsuot ng sombrero sa loob ng ilang linggo. Ang sabi ng mga magulang ko, masyado lang daw akong dramatic. Hindi ko na kaya. Nagsimula na akong kunin ang mga gamit ko. Aalis na ako. Walang obligasyon sa pamilya ang sulit para sa ganitong uri ng kahihiyan. Pero pagtalikod ko, hinarang ako ni Kuya Paulo. "Aalis ka na agad? Magsisimula pa lang ang saya." Sabi niya, amoy alak ang hininga. "Uuwi na ako, Kuya," sabi ko, sinubukang lampasan siya. Pero hinarangan niya ang daan ko. "Konting-konti na lang, bunso. Huwag kang KJ."
Ang mukha niya ay tumigas. Nawala ang peking ngiti. Ang arte mo pa rin talaga, walang pinagbago. Naglakad ako palayo, papunta sa sliding glass door. Kailangan ko lang tawirin ang isang bahagi ng bagong pool deck. Pag-apak ko sa mga kahoy, agad kong naramdaman na may mali. Kakaiba ang dulas, parang may langis. Napatingin ako sa sahig at sa isang kisap mata na intindihan ko na. Pero huli na ang lahat. Ang paa ko ay dumulas pasulong ng buong puwersa. Ang katawan ko ay nawala ng balanse. Ang isa ko pang paa ay sumunod at naramdaman ko ang pagbagsak ko patalikod. Sa pagbagsak ko, nakita ko ang mga mukha nila. Ang mga mukha ni Kuya Paulo at ng mga kaibigan niya, puno ng pananabik at kalupitan. Nakita ko si tatay na lumingon mula sa grill, si nanay na natigilan sa pakikipag-usap, at pagkatapos, ang pagtama. Ang malakas na pagtama ng likod at ulo ko sa matigas na sementadong gilid ng pool. Isang sakit na sumabog sa likod ng mga mata ko. At pagkatapos, kadiliman. Ang unang bumalik ay ang tunog. Isang mahinang ugong na unti-unting lumakas at naging mga boses. Pagkatapos ay ang liwanag, ang sinag ng araw na tumatama sa mukha ko. At ang huli, ang sakit. Isang matinding sakit sa aking ulo at ibabang likod. Sinubukan kong bumangon pero may pumipigil sa akin. Isang bagay na hindi ko maintindihan. Tumingin ako sa ibaba. Nakikita ko ang mga binti ko pero wala akong maramdaman. Para silang hindi sa akin. Parang dalawang bagay na nakakabit lang sa katawan ko pero walang buhay. Nagsimulang manikip ang dibdib ko. Tulong! Bulong ko pero parang walang lumabas na tunog. Sinubukan kong muli mas malakas. Tulong! Hindi ko maramdaman ang mga binti ko. Ang mukha ni Kuya Paulo ang unang lumitaw sa paningin ko. Nakatungo siya sa akin at sa aking matinding takot, siya ay nakangiti. Ang galing mong umarte, bunso. Very dramatic, sabi niya sa mga kaibigan niya. Theater kid kasi yan dati. Ang mga salitang iyon ay parang lason na tumusok sa puso ko. Kahit sa sitwasyong ito, iniisip pa rin nilang lahat ng ito ay isang palabas. Isang palabas para makuha ang atensyon na hindi nila kailanmang ibinigay sa akin ng kusa. Seryoso ako kuya, sabi ko. Nanginginig na ang boses ko sa takot at galit. May mali talaga. Hindi ko maigalaw ang mga binti ko. Tumama ang likod ko sa semento. Pinagtawanan lang niya ako. Iniikot ang kanyang mga mata. Tayo na diyan. Pinapahiya mo ang sarili mo. Sa puntong iyon, lumapit na ang mga magulang ko. Ang mukha ni tatay ay puno ng pagkainis, hindi pag-aalala. Anong kaguluhan ito, Sofia? Bakit ka nakahiga diyan? Tay, sabi ko, umaasa na kahit siya man lang ay makinig. Nadulas po ako, tumama ang likod ko. Hindi ko po maramdaman ang mga binti ko. Kailangan ko pong pumunta sa ospital. Ang sagot niya ay isang sampal na hindi gumamit ng kamay. Diyos ko naman, Sofia. Ligtas ang deck na yan, bagong-bago. Itayo mo yan. Huwag kang maarte, ginugulo mo ang party ng kuya mo. Ang mga salita niya, bawat isa ay parang suntok sa sikmura. Kahit ngayon. Kahit na literal akong hindi makagalaw. Ang sakit ko ay binabaliwala. Ang nararanasan ko ay pinapawalang bisa. Lumuhod si nanay sa tabi ko, pero ang alala niya ay hindi para sa akin. Tumayo ka na diyan, Sofia. Bulong niya. Ang boses niya ay puno ng galit, hindi awa. Nakakahiya. Pinagtitinginan tayo ng mga tao. Tao, ang mga bisita nila. Mas mahalaga pa yun kaysa sa anak nilang maaaring napilayan na. Hindi po ako makatayo, paulit-ulit kong sabi. Ang boses ko ay basag na sa desperasyon. Kailangan ko po ng ambulansya. Parang awan nyo na, nay, tay. May malubhang nangyari sa akin. Ang sagot ni nanay ay isang bagay na hindi ko malilimutan. Sofia Santos, tama na yan. Alam naming lahat na inggit ka lang sa atensyon na nakukuha ng kuya mo, pero sobra na ito. Sinasadya mong sirain ang kaarawan niya sa pag-arte mo. Pag-arte, inggit, sirain ang party, iyon ang nakikita nila. Hindi ang takot sa mga mata ko. Hindi ang sakit na nagpapahirap sa akin. Hindi ang katotohanan na ang kanilang anak na babae ay nakahandusay at hindi makagalaw. Sa sandaling iyon, mas masakit pa ang naramdaman ko kaysa sa pisikal na sakit.
ito ang sukdulang pagtataksil. Ang realisasyon na sa mata ng sarili kong pamilya, ang halaga ko ay mas mababa pa kaysa sa isang party. Inilibot ko ang aking paningin. Si tatay, bumalik na sa pag-iihaw na parang walang nangyari. Si nanay, abala sa paghingi ng paumanhin sa mga bisita, sinasabing may tupak lang ako. At si Kuya Paolo, nawala na ng interes. Bumalik na siya sa kanyang mga kaibigan. Nagtatawanan na ulit sila. Naramdaman ko ang lalamig, mag-isa. Immobile, nagdurusa sa sakit, napapaligiran ng mga taong piniling ipagsawalang bahala ang aking paghihirap. Habang unti-unti nang nagdidilim ang paningin ko at ang pag-asa ay tila tuluyan nang nawawala, may narinig akong isang bagong boses. Isang boses na matatag at may awtoridad. "Excuse me po, nurse ako. Pwede pong padaan." Isang babaeng hindi ko kilala ang lumuhod sa tabi ko. Mayroon siyang mga matang puno ng kabaitan at mga kamay na tila alam na alam ang gagawin. Agad niyang hinawakan ang pulso ko. "Hi, ako si Rina. Nagtatrabaho ako sa ER ng PGH. Anong pangalan mo?" "Sofia," hirap kong sabi. Ang bawat paghinga ay parang may karayom na tumutusok sa likod ko. "Okay, Sofia, huwag kang gagalaw, ha?" sabi niya. "Sabihin mo sa akin kung anong nangyari." Ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat. Ang pagkadulas, ang pagtama ng likod ko, at ang biglaang pagkawala ng pakiramdam sa aking mga binti. Nanatiling kalmado ang mukha ni Rina, pero nakita ko ang lumalalim na pag-aalala sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang dinama ang iba't ibang parte ng aking mga binti. Tinatanong kung nararamdaman ko ba ang kanyang pagdampi. Sa bawat tanong, ang sagot ko ay, hindi. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono. Tatawag ako ng ambulansya, anunsyo niya. Biglang lumitaw si nanay. Hindi niya kailangan ng ambulansya. Kailangan lang niyang tumayo at tigilan ang pag-iinarte. Tinitigan ni Rina si nanay. Isang tingin na matalim at hindi natitinag. "Mrs., ang anak ninyo po ay may mga senyalis ng spinal cord injury. Ang paggalaw sa kanya ay maaaring magdulot ng permanenteng pinsala. Kailangan niya ng agarang atensyong medikal." Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang kislap ng tunay na pag-aalala sa mukha ni nanay. Spinal cord injury? Imposible, nadulas lang siya. Ang pagkadulas po ay isa sa mga pinakakaraniwang sanhi ng spinal injuries, sagot ni Rina habang kausap na ang 911 dispatcher. Habang ibinibigay ni Rina ang aming lokasyon, lumapit si tatay. Ang pagkainis sa mukha niya ay napalitan na ng pangamba. "Anong ambulansya ang pinagsasabi mo diyan?" tanong niya. Itinaas lang ni Rina ang kanyang kamay para patahimikin siya. Pagkatapos ng tawag, hinarap niya ang aking ama. "Ginoo, ang inyong anak ay posibleng nagtamo ng isang malubhang pinsala sa gulugod. Parating na po ang mga paramedic. Hanggang sa dumating sila, napakahalaga na hindi siya gagalawin." Namutla si tatay. Sa wakas, nagsisimula na siyang maniwala. Sa gitna ng sakit, nagsalita ako. "Madulas po ang dektay, parang may langis." Napatingin si Rina sa sahig. Hinawakan niya ang ibabaw ng kahoy at pagkatapos ay kinuskos ang kanyang mga daliri. "Hindi ito tubig," sabi niya. Ang boses niya ay biglang tumigas. Parang isang uri ng lubricant. Lahat ng mata ay napabaling kay Kuya Paolo. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. "Biro lang naman," bulong niya, hindi makatingin kanino man. Akala ko madudulas lang siya papunta sa pool. Hindi ko naman nakalain na tahimik ang lahat. Sa di kalayuan, narinig ko ang papalapit na tunog ng sirena. Ang tunog ng katotohanan. Ang tunog ng tulong. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, may isang taong pinili na maniwala sa akin. At ang taong iyon ay isang estranghero. Nagising ako sa pamilyar na amoy ng ospital. Amoy ng alcohol at disinfectant. At sa paulit-ulit na tunog ng isang makinang nagmo-monitor sa tibok ng puso ko. Sa isang saglit, nalito ako. Nasaan ako? Paano ako napunta rito? At pagkatapos, bumalik ang lahat. Ang party, ang pagbagsak, ang sakit, ang kawalan. Isang nurse ang lumapit sa akin. "Gising ka na pala, Sofia. Nasa PGH ka.
Naaalala mo ba ang nangyari? Tumango ako. Nadulas ako, sabi ko, ang boses ko ay paos. Hindi ko maramdaman ang mga binti ko. Ilang sandali pa, isang babaeng nakaputing coat ang pumasok. Magandang umaga, Sofia. Ako si Dr. Reyes, ang neurosurgeon na namamahala sa kaso mo. Umupo siya sa tabi ng kama ko. Nang ikaw ay bumagsak, sabi niya sa isang malumanay, ngunit seryosong tono, nagkaroon ka ng tinatawag naming incomplete spinal cord injury sa iyong lower back. Ang pagtama ay nagdulot ng bali sa 2 buto ng iyong gulugod at nag-ipit sa iyong spinal cord. Ipinakita niya sa akin ang mga imahe mula sa aking MRI sa isang tablet. Nakita ko ang sarili kong gulugod. Nakita ko ang pinsala. Nagsagawa kami ng emergency surgery para alisin ang mga maliliit na piraso ng buto at bawasan ang presyon sa iyong spinal cord. Nilagyan na rin namin ng mga bakal na pamsuporta ang iyong gulugod. Ang tanong na kinatatakutan kong itanong ay kusa na lang lumabas sa bibig ko. Makakalakad pa po ba ako? Hindi nagbigay ng maling pag-asa si Dr. Reyes. Ang mga spinal cord injury ay komplikado, Sofia. Mahirap sabihin. Ang magandang balita ay incomplete ang injury mo. Ibig sabihin, hindi tuluyang naputol ang iyong spinal cord. May pag-asa. Ngunit pagkatapos ng salitang pag-asa ay may kasunod na pero. Ipinaliwanag niya na sa mga susunod na buwan, doon palang malalaman kung gaano kalaki ang posibleng maibalik na paggalaw. Pero, sabi niya, dapat kang maging handa sa posibilidad ng pangmatagalang hamon sa iyong paggalaw. Ang mga salitang iyon ay parang isang pader na bumagsak sa akin. Isang malusog na babae ang pumasok sa party na iyon. At ngayon, lalabas ako na may kapansanang habang buhay. May isa pa tayong kailangang pag-usapan, sabi ni Dr. Reyes. Ang mga pulis ay naghihintay sa labas para kausapin ka kapag handa ka na. Ang kuya ko po, sabi ko, ang mga luha ay nagsisimula ng tumulo. Nilagyan niya ng langis ang sahig. Inamin niya. Biro lang daw. Tumango ang doktora. At may pag-aalala rin tungkol sa pagkaantala ng paghingi ng tulong medikal para sa iyo. Ang tanong na sumunod ay mas masakit pa sa diagnosis. Doktora, kung tinawagan po ba nila agad ang ambulansya, baka sakaling hindi po ako naparalisa. Sumagot siya ng maingat. Imposibleng masabi ng tiyak, pero oo, sa pangkalahatan, kapag mas maagang nagamot ang spinal cord injury, mas maganda ang prognosis. Bawat minuto ay mahalaga. Sa sandaling iyon, ang sakit ng pagtataksil ay humigit pa sa sakit ng aking katawan. Hindi lang ang biro ni Paulo ang nagparalisa sa akin. Ito ay ang kanilang pagtanggi, ang kanilang kapabayaan, ang kanilang pag-ibig na may kondisyon. 2 pulis ang pumasok sa aking silid. Mga babae sila na kahit papaano ay nagbigay sa akin ng kaunting kapanatagan. Nagpakilala sila bilang Detective Sullivan at Officer Chen. Naiintindihan namin na mahirap ito, sabi ni Detective Sullivan. Pero kailangan naming malaman ang lahat ng nangyari. Isinalaysay ko ang lahat mula sa pagdating ko sa party hanggang sa pagbagsak ko. At ang pinakamahalaga, ang reaksyon ng aking pamilya. Para maging malinaw, sabi ni Detective Sullivan, pagkatapos mong sabihin na hindi mo maramdaman ang iyong mga binti, walang sino man sa kanila ang tumawag ng tulong medikal. Wala po, kumpirma ko. Hanggang sa dumating si Rina, yung nurse na bisita, mga 15 minuto rin po siguro ang lumipas. At sinabi ng ama mo na itayo mo lang yan? Opo, at inakusahan ako ng nanay ko na sinisira ko ang party. Nagkatinginan ng 2 pulis. Dapat mong malaman, sabi ni Detective Sullivan, na nakakuha na kami ng mga salaysay mula sa ibang mga testigo, kasama na ang nurse na si Rina at ang mga paramedic. Nakolekta na rin namin ang ebidensya mula sa deck na nagpapatunay na mayroon ngang langis doon. Huminto siya sandali bago magpatuloy. Ang iyong kapatid na si Paulo Santos ay dinala sa kustodya kagabi. Nahaharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in serious physical injuries. At ang iyong mga magulang, sina Danilo at Eleanor Santos, dagdag niya, ay kasalukuyang iniimbestigahan para sa criminal negligence at failure to provide aid. Natigilan ako.
Kahit gaano kalaki ang sakit na idinulot nila, hindi ko kailanman naisip na haharap sila sa kasong kriminal. Maari po ba silang makulong? Tanong ko, halos pabulong. Depende po iyan sa piskal at sa korte, sagot niya. Ngunit oo, seryoso ang mga kasong ito, lalo na dahil sa tindi ng iyong mga pinsala. Matapos ang ilang tanong pa, umalis na sila. Naiwan akong mag-isa, sinusubukang iproseso ang lahat. Ang pisikal na katotohanan ng aking pinsala ay sapat ng mabigat, pero ang legal na implikasyon ay isa pang dagok. Walang sino man sa aking pamilya ang tumawag o dumalaw. Siguro'y pinagbawalan sila o siguro'y ipinagpapatuloy lang nila ang kanilang habambuhay na padraw ng pag-iwas sa responsibilidad. Sa unang pagkakataon, ang gulong ng hustisya ay nagsimulang umikot at hindi ito umiikot para sa kanila. Umiikot ito para sa akin. Pagkatapos ng 2 linggo sa ospital, inilipat ako sa isang espesyal na rehabilitation center para sa mga may spinal cord injury. Ang lugar na iyon ang naging mundo ko sa loob ng maraming buwan. Ang bawat araw ay may sinusunod na mahigpit na routine. Sa umaga, 2 oras ng physical therapy. Natutunan kong palakasin ang mga kalamnan na gumagana pa at ang mga paraan para lumipat mula sa kama patungo sa wheelchair. Sa hapon, occupational therapy. Doon natutunan ko ang mga bagong paraan para gawin ang mga pang-araw-araw na bagay mula sa pagbibihis hanggang sa pagluluto habang nakaupo. Ang aking physical therapist ay isang lalaking nagngangalang David. Ang layunin natin, sabi niya, ay i-maximize kung anumang paggalaw ang babalik. Pero ang mas mahalaga ay matutunan mong maging independent gamit ang kakayahan mo ngayon. May mga araw na may progreso. Mga araw na nakakatayo ako sa pagitan ng mga parallel bar na suportado ng mga leg brace. May mga araw na nakakaramdam ako ng bahagyang kuryente sa aking mga paa. Ngunit may mga araw din ng pag-atras. Mga araw ng impeksyon. Mga araw ng matinding kalungkutan kung kailan ang bigat ng lahat ng nawala sa akin ay halos hindi ko na makayanan. Dito ko nakilala si Tara. Isa rin siyang pasyente na aksidente sa sasakyang 2 taon na ang nakalipas. Gumagamit siya ng kombinasyon ng mga leg brace at saklay para makalakad sa maikling distansya. Gumagaan din yan, sabi niya sa akin isang gabi. Hindi yung pisikal na bagay, ibig kong sabihin yung emosyonal. Sa ngayon, ang buong buhay mo ay tungkol sa injury mo. Darating ang araw, magiging isang bahagi na lang yan ng kung sino ka, hindi ang buong pagkatao mo. Ang mga salita niya ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Sa buong panahong iyong, wala akong natanggap na anumang komunikasyon mula sa aking pamilya. Nalaman ko mula sa aking abogado na pinayuhan sila na huwag akong kausapin dahil sa mga nakabinbing kaso. Sa isang banda gumaan ang loob ko. Sa kabilang banda, naramdaman ko ang pag-abandona. Pero ang espasyong iniwan nila ay pinunan ng iba. Ang mga kaibigan ko at mga katrabaho ay nag-organisa ng isang schedule ng pagdalaw. Nagdadala sila ng mga lutong bahay na pagkain. Nag-set up sila ng isang fundraising campaign para sa mga gastusin na hindi sakop ng insurance. Sila ang naging pamilya ko, ang pamilyang pinili ko. Dito, sa gitna ng sakit at hirap, sa 4 na sulok ng rehabilitation center, nagsimula ang mahabang daan ng aking pagbangon. Hindi lang pagbangon ng aking katawan, kundi pagbangon ng aking kaluluwa. 3 buwan pagkatapos ng aking pinsala, ang mga kasong kriminal laban sa aking pamilya ay umabot na sa katapusan. Para maiwasan ang mas mahabang paglilitis, si Kuya Paulo ay pumasok sa isang plea deal. Umamin siya sa kasalanan at nahatulan ng 5 taong sentensya, kung saan 2 taon ay aktual na pagkakakulong at 3 ay sa ilalim ng probation. Ang aking mga magulang ay umamin din sa kasong kriminal na kapabayaan. Nakatanggap sila ng 2 taon ng probation at 400 oras na community service bawat isa. Sapat na ba iyon? Hindi ko alam. Pero mayroong isang uri ng pagsasara ng kabanata sa katotohanang sila ay umamin at nahatulan sa harap ng batas. Ang kasong sibil ay mas matagal na proseso. Ang aking abogado, si Attorney Cruz, ay kumuha ng mga sinumpang salaysay mula sa bawat miyembro ng aking pamilya.
Isang proseso na mahirap at masakit pero kinakailangan. Pinilit silang aminin sa ilalim ng panunumpa ang katotohanan ng kanilang mga ginawa. 6 na buwan pagkatapos magsampa ng kaso, nagkaroon kami ng isang settlement. Ang homeowner's insurance ng aking mga magulang ay nagbayad ng maximum liability nito na 50 milyong piso. Bukod pa rito, pumayag ang aking mga magulang na ibenta ang kanilang bahay sa Laguna at gamitin ang malaking bahagi ng kanilang retirement savings para lumikha ng isang trust fund para sa aking panghabambuhay na pangangalaga. Isang karagdagang 100 milyong piso. Isang malaking halaga. Sapat para bayaran ang aking mga gastusin sa medisina, para i-renovate ang aking apartment para maging accessible at magbigay ng seguridad sa aking kinabukasan. Pero walang halaga ng pera ang makapagbabalik sa aking kakayahang maglakad ng normal o sa tiwalang winasak nila. 8 buwan pagkatapos ng pinsala, nakalabas na ako sa inpatient rehabilitation. Ipinagpatuloy ko ang therapy 3 beses sa isang linggo. Bumalik ako sa aking apartment na ngayon ay may mga rampana, mas malalawak na pintuan at isang banyong akma sa aking kalagayan. Nagsimula na rin akong buuin muli ang aking profesional na buhay. Inalok ako ng school district ng isang posisyon bilang isang curriculum specialist, isang trabaho na kaya kong gawin kahit nasa bahay lang. Ito ang bagong simula. Isang simula na hindi ko pinili, pero isang simula na kailangan kong harapin. Ang presyo ng kanilang karma ay nabayaran na sa korte at sa pera. Pero ang tunay na halaga ay ang buhay na kailangan kong buuin muli mula sa mga pirasong iniwan nila. 2 taon. 2 taon na ang lumipas mula sa araw na iyon sa birthday party ng kuya ko. 2 taon ng mga operasyon, ng rehabilitasyon, ng pag-iyak, at ng dahan-dahang pagbangon. Ang buhay ko ngayon ay malayong-malayo na sa buhay na iniwan ko sa gilid ng pool na iyon. Nakatira na ako sa isang bagong apartment, isang unit sa ground floor na idinisenyo para sa mga taong tulad ko. Nagmamaneho ako ng kotse na may hand controls. At nagtatrabaho ako bilang isang curriculum consultant, tinutulungan ang mga guro na suportahan ang mga batang dumaranas ng iba't ibang uri ng trauma. Sa pisikal, malaki na ang aking pinagbuti. Sa tulong ng aking mga leg brace at saklay, kaya ko nang maglakad sa maikling distansya. Isang maliit na tagumpay na parang isang malaking milagro. Pero ang pinakamalaking paghilom ay nangyari sa loob. 6 na buwan na ang nakalipas. Nagsimula akong mag-volunteer sa rehabilitation center kung saan ako dating pasyente. Nagsisilbi akong peer mentor, kinakausap ang mga bagong pasyente na nasa parehong lugar kung nasaan ako 2 taon na ang nakalipas, puno ng takot at walang kasiguraduhan. Dito ko nakilala si Miguel, isa siyang physical therapist. Ang aming profesional na ugnayan ay unti-unting naging pagkakaibigan at kamakailan lang, naging isang pag-iibigan. Nakikita niya ako, hindi lang ang wheelchair ko, hindi lang ang kapansanan ko. Nakikita niya ang buong pagkatao ko sa kanya. Natututunan ko kung ano ang pakiramdam ng isang malusog na pagmamahal. Tungkol naman sa aking pamilya, komplikado pa rin ang kabanatang iyon. Si Kuya Paulo ay nakalaya na mula sa kulungan. Sumulat siya muli, isang mahabang liham ng pagsisisi. Humihingi siya ng pagkakataong makipagkita kapag handa na raw ako. Hindi ko pa alam kung darating ang araw na iyon. Ang mga magulang ko naman ay nasa Cebu pa rin, ipinagpapatuloy ang kanilang buhay na hiwalay sa akin. Nakarating sa akin ang balita na ang ikinukwento nila sa kanilang mga bagong kaibigan ay isang malinis na bersyon ng katotohanan. Isang trahedyang aksidente kung saan sila ang mga mapagmahal na magulang. Pero ang kanilang mga salita, wala nang kapangyarihan sa akin. Natutunan ko na ang katotohanan ko ay hindi nangangailangan ng kanilang pag-amin para maging totoo. Natutunan ko kung ano ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi ito laging nasa dugo. Ito ay nasa kung sino ang nananatili sa tabi mo kapag ang lahat ay mahirap. Ang pamilya ko ngayon ay binubuo ni Rina, ang nurse na unang naniwala sa akin. Ni David, ang aking PT na nagtulak sa akin na lumaban. At ngayon ni Miguel,
na nagmamahal sa akin hindi sa kabila ng aking mga pilat, kundi dahil sa kung paano ako hinubog ng mga ito. Ang aking paralysis ay palaging magiging bahagi ng aking kwento. Pero hindi na ito ang buong kwento ko. Ako ay mas malakas na ngayon, mas buo. Isang taong natagpuan ang kanyang lakas sa mismong pagkabasag niya. Kung ikaw na nanonood nito ay nasa isang sitwasyon kung saan ang sakit mo ay binabaliwala, kung saan ang katotohanan mo ay pinasisinungalingan ng mga taong dapat sanang nagpoprotekta sa iyo, parang awa mo na maniwala ka sa akin. Karapat-dapat ka sa mas mabuti. Ang iyong nararamdaman ay totoo. Ang iyong paghihirap ay mahalaga. At may mga tao sa mundong ito na makakakita sa iyo. Salamat sa pagsaksi sa aking paglalakbay. At laging tandaan, ang paghilom ay hindi isang tuwid na linya. Pero ito ay laging posible.